Mula ho dito sa mainland ng Luzon, dadako naman tayo dyan sa bahagi ng West Philippine Sea para sa mga karagdagang update dahil yung misyon ng atin ito coalition sa Pag-asa Island ay matagumpay na naisakatuparan. May mga infrastruktura din mga kabombo na i-improve pa sa naturang isla ng ating bansa. May balita si Bombo Victor Liantino. Yes, mission accomplished tayo no matapos kang halos 2 araw na biyahe patungo at halos 1 araw naman na pananatili sa Pag-asa Island. Matagumpay na natapos ng atin ito coalition ang kanilang misyon sa mga residente ng isla. Mga kabombo at Kastar Nation, kami na nga sa isinagawa ay itong pamamahagi food supplies at itong tinatawag na medical supplies maging itong fuel subsidy para ho sa mga residente at mga mangingisda ho ng Pag-asa Island. Nakapagsagawa rin ng grupo ng medical mission na layong tiyakin ang maayos na kalusugan ng mga residente. Kabilang na dito ang pagsasagawa ng check-up nitong mga doktor na kalahok naman sa misyon, pagbibigay ho ng gamot, maging itong mga bitamina. Nakilahok nga itong ilang mga residente sa naturang isla. Ipinagpasalamat naman ni Calayan Island Mayor Baltazar Alindogan ang ika-4 na civilian mission ng atin ito coalition sa kanilang lugar. Ayon kay Alindogan, malaking karangalan ito para sa kanila. Inikayat rin ng alkalde ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan na bumisita sa kanilang isla at bukas rin sila sa kanilang mga partner agencies. Narito ang bahagi ho ng panayam kay Calayan Island Mayor Baltazar Alindogan. Patuloy po kaming humikayat, welcome po sila at yun po ay amin pong ina-assess kung sila ay pupunta at open din po ang ating mga partner agencies. Yung ibang mga department naman ay pumunta na, mayroon pang iba na siguro bumisita na sila para naman matulungan kami. Bahagi yan ng panayam kay Kalayaan Island Mayor Baltazar Alindogan. Maliban dito, pinangunahan rin ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula itong pagtirik ng bandida ng Pilipinas sa Pag-asa K2 o Sandy K. Ayon kay Ismula, layo dito na ipakita na pagmamay-ari ng Pilipinas ang Pag-asa Island. Narito ang naging panayam kay Akbayan Representative Dada Kiram Ismula. Tagumpay po ang mission natin na ilagay ang ating bandila, ang atin ito, sa atin po talaga ang pag-asa. Sa atin po talaga ang West Philippine Sea. Ilang minuto kayo pinututan, ma'am? Sa bilang namin kanina, kasi nasa around less than 10 minutes lang kami doon sa Sandy K1, nung paalis na kami, saka pa lang sila dumating eh. So, yung pagsakay namin ng bangka. So, more or less mga nasa more than 10 minutes. Nung pabalik na kami, saka pa lang sila bumunto. Samantala, dakong hapon naman ng pangunahan nito, itong jet ski ride na layong igit pa rin ang soberanya at teritoryo ng ating bansa dyan ho sa Pag-asa Island. Narito pa ang naging maikling mensahe ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula. Philippines! West Philippine Sea! Andito! Mga kabombo, si Representative Ismula nga ang kauna-unahang mambabatas na nakatapak sa kalupaan ng Pag-asa Island habang ang ika-4 naman na misyon ng atin ito coalition ang kauna-unahang pagkakataon na nakadaong at nakababarin sa naturang isla. Samantala, Bombo Dennis, no, taliwas naman sa ating initial knowledge no about the island, makikita sa isla itong mga infrastructure tulad pa rin ng isang normal na lugar. Sa pag-ikot ng Bombo Radyo, nakita natin ng personal at malapitan itong kanilang mga school buildings. Actually, yung iba may mga nakakabit pang air condition and nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makuhanan itong kanilang Philippine National Building, maging itong Philippine Coast Guard Building. Bagamat hindi na natin ipapakita itong Philippine Coast Guard Building dahil bahagi na ito noong restricted area, pero meron silang
opisina doon, itong Philippine Coast Guard. And at the same time, mayroon din tayong nakitang building, may mga iba pang mga malalaking building doon na bawal pa rin, bahagi nga ng restricted area. At malawak din yung runway doon ng mga sasakyang panghimpapawid. May nakita din tayo bago tayo umalis, no, isang Cessna plane, pero hindi na natin kinunan kasi baka i-check yung files natin at magkakompromiso pa. Anyway, yun nga lang ang pinaka-problema doon, Bombo Dennis, no, yung network signal pa rin doon sa area. And pagpasok natin doon sa area, dyan ho, malapit mismo sa may Pag-asa Island, no, nakatanggap talaga tayo ng message from isa kong kilalang network na nag-welcome sa atin sa China. So, yun nga lang ang problema talaga natin, no, kasi area pa rin natin yun, tuloy nating iginigiit yung ating soberanya at yung ating teritoryo, pero within our own territory, makakatanggap ka talaga ng message na merong ganun na welcome to China. And yun nga, nababanggit natin kanina, no? Ang pinaka-problema, yung network signal doon. Although, yung ating, sabihin na natin globe, no? Wala siyang signal doon. Pero yung isang pinakamalaking network din, may signal siya, pero kahit naman nakapag-load ka na ng pang-data, wala rin talaga. Wala ka talagang maisisend, or kung magsisend ka ng messages or magsisend ka ng mga videos or files, wala. Loading lang talaga siya. Merong provide yung Department of Information and Communications Technology o DICT na free Wi-Fi for all. Bahagi yan ng kanilang program na magbigay ng libreng Wi-Fi connection. Pero simple dahil nga within the area, halos siguro lahat ng mga residente ay nakakonect doon sa free Wi-Fi nila, no. Medyo talagang pahirapan pa rin na makapag-send ng files at ng messages gamit yung free Wi-Fi, no. And yung DICT Wi-Fi na yon, nasa area lang yun, malapit doon sa may bahagi ng covered court. Samantala, Bombo Dennis, no, makikita rin sa lugar itong mga mini sari-sari store, no, sa ating pagtatanong, and inaabot pa umano ng ilang araw. So mga 3 to 4 days bago makarating sa kanila yung mga pinamiling groceries. Mula naman dyan sa may Palawan, no. Pero ang good thing dito ay libre yung transportation dahil isinasabay nila ito kung may biyahe yung mga sasakyang pangdagat ng Philippine Coast Guard at Navy. Pero sa ating obserbasyon, no, medyo halos doble yung presyo nito kumpara naman doon sa presyo ng mga grocery items na nabibili natin sa mainland Philippines. Magkaiba talaga, halos doble yung presyo. Yung isang soft drinks, no, na mabibili lang natin around 20 pesos diyan sa Manila, no, dito mabibili mo siya around 35 pesos kasi ang iba ay mas pinipili na lang yung private na biyahe para mula Palawan papunta dito para mas mabilis. Pero kung wala talaga, kung nagtitipid sila, kailangan na lang ipasabay doon sa biyahe naman ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Bombo Dennis. Okay, nais ko lamang maitanong, Bombo Vic, yung anong infrastruktura yung ipinapangako ng pamahalaan doon sa mga opisyal dyan sa Pag-asa Island na ma-improve pa at madagdagan dahil sabi mo maraming kulang-kulang pa dyan sa mga pasilidad ng Pag-asa Island. Bombo Dennis, isa sa ating mga napansin, no, yung although yung mga school buildings doon ay mukha naman siyang mga bagong tayo, actually yung semento niya ay makikita natin na parang may mga powder pa siya ng cement. So indication siya na bago lang yung building, no. And bukod doon, yung covered court mismo, nasilayan din nakita din natin ng malapitan, yung bubong niya medyo may ano na siya, parang hindi yung yero medyo kinain na ng kalawang. So pag umulan, hindi siya magagamit na evacuation center. Although meron naman sa side ng building na yon ay may makikita tayo doon na evacuation center. So tayo nabigyan tayo ng pagkakataon na pwede tayong matulog doon sa may bagong school building. Pero mas pinili natin since nakapag-provide naman tayo ng tent, nag-establish na lang tayo ng area doon sa may bahagi naman o doon sa may mismong harapan ng beach.
So ay maayos naman yung accommodation nila sa atin and na-provide naman yung ating area kung saan pwede tayong makapagpahinga. So habang ngayon, Bubo Dennis, no, pabalik na tayo, ine-expect na makakarating tayo bukas alas 10 ng gabi. So kung hindi magkakaroon ng delay and pwedeng umabot tayo mas maaga pa siguro alas 10 ng gabi pero pwedeng between 10 p.m. to 12 midnight. Depende pa rin yan sa magiging takbo nitong si MV Kapitan Felix Oca. And kanina, mula doon sa may pier ng Pag-asa Island hanggang dito, may nakabuntot pa rin na dalawang Chinese Coast Guard. So makikita natin siya malayuan. Pero ang good thing, no, may naka-escort na rin sa atin na barko ng Philippine Coast Guard. Sige. Tutukan pa natin yung mas komprehensibong mga pag-uulat dyan sa pagbabalik mo dito, Bombo Vic. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Mula dito sa West Philippine Sea, ito si Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.